Paano kung sabihin ko sa'yo na ang simpleng pag-sign of the cross na ginagawa ng Katoliko, yung mabilis na krus sa noo, dibdib at balikat, hindi lang basta tradisyon, kundi isang selyo, isang declaration, at para sa iba, isang bagay na kinatatakutan ng dilim. Bakit nag-sign of the cross ang Katoliko? Maraming tao ang nagtatanong. Bakit ba kailangan mag-sign of the cross bago magdasal? Nasa Biblia ba yan? Hindi ba parang ritual lang? At totoo, kung titingnan mo sa unang tingin, parang simpleng galaw lang siya. Pero kapag pinag-aralan mo ang pinagmulan nito, maiintindihan mo na malalim ang ibig sabihin ng isang krus na iginuguhit mo sa sarili mo. Ano ba ang sign of the cross? Ang sign of the cross ay ang paglalagay ng tanda ng krus sa katawan habang sinasabi, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa madaling salita, ito ay pagkilala sa Diyos, pag-amin ng pananampalataya, paghingi ng proteksyon, pag-alala sa sakripisyo ni Jesus sa krus. Hindi ito anting-anting. Hindi ito magic. Ito ay panalangin na ginagawang kilos. Bakit ginagawa ito bago magdasal? Dahil ito ay parang pagbubukas ng pinto. Kapag nag-sign of the cross ka bago magdasal, sinasabi mo, Diyos, sa iyo ako lalapit, hindi sa sarili kong lakas, hindi sa ibang espiritu, sa iyo lang. Parang sinasabi mo rin, Jesus, ikaw ang dahilan kung bakit may access ako sa Ama. Kasi sa pananampalatayang Kristiyano, si Jesus ang daan. Bakit ginagawa ito pagkatapos magdasal? Dahil ito ay parang pagsasara at pagsil. Parang sinasabi mo, Amen. Tinatanggap ko ito. Ipinagkakatiwala ko ito. At sa krus ni Kristo, tapos na. Kaya ang ending, hindi lang basta Amen, kundi may tanda. Nasa Biblia ba ang sign of the cross? Ito ang pinaka-importanting tanong. Walang verse sa Biblia na eksaktong nagsasabing, gumuhit ka ng krus sa noo, dibdib at balikat. Pero may mga biblical foundations ito. Nasa Biblia ang ideya ng pagtatatak, seal. Sa Bible, maraming beses na binanggit ang seal o tanda. Halimbawa, may konsepto ng tanda ng Diyos sa kanyang mga tao, pagmarka sa mga tapat, proteksyon laban sa kasamaan. Ang sign of the cross ay symbolic seal. Hindi siya literal na spell, pero isa siyang paalala at paninindigan. Nasa Biblia ang pagbanggit ng krus bilang sentro ng pananampalataya. Sa Kristyanismo, ang krus ang simbolo ng kaligtasan, sakripisyo, pag-ibig ni Jesus, tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Kaya ang paggawa ng tanda ng krus ay parang sinasabi mo, ako ay kay Kristo. Nasa Biblia ang pagbanggit sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ito ang pinaka-direct. Dahil ang mismong sinasabi sa sign of the cross ay mula sa utos ni Jesus. Mateo 28:19. Binyagan sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya kapag nag-sign of the cross ka, inuulit mo ang isang napakalakas na deklarasyon ng pananampalataya. Tradisyon ba ito? Oo, tradisyon siya. Pero hindi lahat ng tradisyon ay masama. May tradisyon na tumutulong magpalalim ng pananampalataya, nagbabalik sa tao sa Diyos, nag-aalala sa kabanalan,
Ang sign of the cross ay isa sa mga tradisyong ginamit ng mga sinaunang Kristiyano bilang tanda na sila ay kabilang kay Kristo. Bakit parang protection ang dating nito? Kasi sa pananampalataya ng marami, ang krus ay simbolo ng tagumpay ni Jesus, simbolo ng kapangyarihan laban sa kasamaan, simbolo ng kaligtasan. Kaya kapag ginagawa ito ng tao bago magdasal, parang sinasabi niya, dito ako nakatayo, sa ilalim ng krus. Pero kung hindi Katoliko, required ba? Hindi. Kung Protestant ka, born again, o ibang Christian denomination, hindi ito required. Ang importante ay nananalangin ka. Naniniwala ka kay Kristo. Lumalapit ka sa Diyos ng tapat. Pero kung Katoliko ka, ang sign of the cross ay isang napakalalim na expression ng faith. Kaya sa susunod na makita mong may taong nag-sign of the cross, huwag mo agad sabihing ritual lang yan. Dahil para sa kanila, iyon ay isang paalala na may Diyos, isang paninindigan na kay Kristo sila, at isang tahimik na panalangin na sinasabi ng katawan. Kung gusto mo ng ganitong mga content, Biblia plus tradisyon plus malalim na paliwanag na hindi puro debate. Follow/subscribe ka lang kasi marami pa akong susunod na ganito.